Opo, ang banal aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at banal pangalawa pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sunod dalangin po ng mga pastor, beloved evangelist, Julio Estrada Almeida, your end-time prophet. Minsan pa amang banal, hallelujah, kami nagpapasalamat sa bawat bahagi ng banal na gawain sa buong magdamag na ito na kami iyong pinagpala, sinamahan, hallelujah, nilingisan about bahagi ng balagawain, higit sila sa pagdaman na iyong banal presensya. Maraming salamat po at narito po kami, amang banal, hallelujah, sa pinakamahalagang bahagi ng balagawain, ang pag-aaral, pagbubulay-bulay na iyong banal salita. Mahinsan pa, amang banal, hallelujah, patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali, pagkakasala. Kung saan mo kami ng sumpungan, wala sa kabanalan, patawarin mo po kami malapinoon. Linisin mo po kami na iyong banal na dugo. Minsan na pa malapinoon, pagpalain mo iyong balang salita. Sa ganang sa akin, wala akong kakayanan sa bagay na ito. Tanging silang po ako umaas sa malapinoon. Langisan mo ang iyong ang ibanghilyo ng kaligtasan. Hallelujah. At patuloy mong pagpalain na bawat isang narito, mga ginigiliw, mga kapatiran, mga bisita. Minsan na pang bukusan mo kalang puso at pangunawa. Tulungan mo po ako maipahayag ang iyong banal na salita, lakip ang kapangyarihan, pag-ibig, panampalataya, karunungan nagmumula sa iyo. Pagpalain mo kami, malapinoon sa oras na ito, sa iyo po nga makapangyarihan pangalan, aming pinapalayas at tinatuboy anumang hadlang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, unbelief and doubts, evil spirit hindrances, cast out in the mighty name of Jesus. Victory in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Isang masigla palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At minsan pa mga minamahal, tayo po ay nagbibigay po ng pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati, pagdakila, pagsamba. Pasalamat sa atin pong mahabagin at mapagpalang Diyos, sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po ay malugod pong nang nagbibigay po ng dobling paggalang, pagrespeto po sa atin pong minamahal, ginagalang magulang sa pananampalataya, sa atin pong dearly beloved evangelist, Honorable Pastor Wildy Almeida, the man of God, the end-time prophet of our loving God, at sa lahat po ng beloved Almeida children, at sa hindi malilimbot ang pinagpalang pangangaral, pinagpalang buhay po ng ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at isang pinagpalang madaling araw na po sa ating mga beloved preachers, sa mga beloved co-workers, sa lahat po ng ating mga beloved choir, mga minamahal, mga manunugtog, mga kapatiran, mga bisita, sa lahat ng ating live webcast viewer, isang pinagpalang gabi, pinagpalang madaling araw sa lahat. Hallelujah. At tayo po ay minsan ng magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Sinihiram ko po mga minamahal ng saglit ang inyong pong pakikiisa, ang inyong pong pakikinig, mga minamahal, dahil napakahalaga po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa unang talata, mga minamahal, dito po sa aklat po ng Hebreo, chapter 12, verse 1 hanggang verse 2. Atin pong pag-usapan, mga minamahal, run with patience. Tumakbo na mayroong pagtitiis. Dito po tayo sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12. Ang talata po ay 1 hanggang sa talatang 2. Dito po sa talatang 1, kaya't yamang nakukupkup tayo na makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harap natin. Sa 2, namasdan natin na si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa pagkagalakang ibinigay sa harapan niya ay nagtiis ng cross na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Napakalaga po, maminamahal, yung ating pagtakbo na mayroon pong pagtitiis. Pag sinabi po binanggit po na tumakbo, sabi po ni Beloved Apostol Pablo, mga minamahal, sabihin, double time. Malapit nang magbabalik po ang ating pinakamamahal na Panginoon na
tumakbo na may pagtitiis, na may kahulugan po ito na magtiyaga. Yung pagtitiis, mga minamahal, ito po talagang bahagi po ng kaligtasan na ibibigay po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na binanggit po dito, mga minamahal, kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Binanggit, mga minamahal, na merong may sinabing wherefore, kaya dahil doon po sa chapter 11 na binanggit po doon yung Hall of Faith, mga minamahal, yung pong mga bayani sa pananampalataya, na yun po yung tinutukoy na makapal na bilang ng mga saksi, na mga patotoo. Halimbawa, mga minamahal, na ating tingnan. Atin pong, yun po yung atin pong tutularan, ating pangahawakan, mga minamahal, dahil mas advantage po yung ating paglingkod ngayon kumpara, mga minamahal, sa panahon ni na beloved Abraham, beloved Noe, mga minamahal, dahil wala pang kasulatan, pero sila po ay nagtiis, sila po ay nagpatuloy, at sa kalang pagtiis, mga minamahal, sila po ay pinagtagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na mga baguhan, minamahal na mga bisita, mapalad po kayo dahil yung inyong posible po na inyong pagtitiis ay kunting panahon na lamang kumpara sa inyong mga katabi ngayon, mga minamahal, na ang iba po dyan ay mahigit ng 30 taon. Mga minamahal, merong kasama natin na 40 taon na naglilingkod sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Yung kanilang pinagdaanan hindi po biro, na kung babalikan ay napakahirap. Pero yung atin po ngayon kalagayan, mga minamahal, sa mga baguhan ay yung pagbabalik po kasi ng ating mahal na Panginoon sa ating panahon ay napakalapit na. Yung saksi, yung bilang ng saksi na ating titingnan, yung mga patotoo, mga minamahal, na kung paano sila nagtiis ay nagtagumpay. Kaya tulad ng ating beloved pastor, mga minamahal, grabe po yung sakripisyo, pagtitiis, nagpasting, mga minamahal, ng 93 days, ilang 41 days, mga minamahal, ilang 40 days, 10 days ayuno, mga minamahal, hindi mabilang na pag-ayuno, araw-araw po, halos 20 hours, mga minamahal, 20 oras nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung patotoo nung una, mga minamahal, 1975 na nag-umpisa po ang banal na gawain, iisa ang baro ng ating beloved pastor. Yun po yung ating nanadig na patotoo. Iisa yung sapatos na ginagamit ay halos wala ng swelas. At grabe yung kahirapan, mga minamahal, dahil halos walang pagkain, dahil wala pang kapatiran, mga minamahal, ay yung barong ang kumbagay sinasangla na ating malapas doon sa palengke para lang merong magamit, mga minamahal, na mga pampalit ng buto-buto, na yung buto-buto, halimbawa buto ng baka, mga minamahal, yun ang ilalaga upang merong sustansya na makain ang ating beloved Mama Dear, yung sanggol pa ng panahon yun, ang beloved Alvida children, mga minamahal, pero sila po'y nagtiis, beloved Mama Dear, hindi po sumuko, hindi sila nagreklamo, mga minamahal, yung balat ng, kumbaga, yung pong melon, balat na, kinakain pa, mga minamahal, upang makasurvive. Pero lahat po yun ay kanilang pinagdaanan, mga minamahal, at yun po yung patotoo na sabi sa Biblia, ito yung kabilang sa mga makapal na saksi, mga minamahal, na ating pong titingnan. Ano ba yung mga tiisin? Kahintulad po, mga minamahal, una, meron talaga po mga unanswered prayer. Sa panahon po ni Moises ay naroon na 40 years, mga minamahal, doon siya sa wilderness. Hinubdan siya ng Diyos. Bakit po? Dahil para ihanda siya sa task, mga minamahal, sa mabigat na tungkulin, ay kung isipin natin, mga minamahal, from Prince in Egypt, mga minamahal, to nobody. Walang-wala, mga minamahal. Doon, 40 years po doon sa ilang. Yung pala preparasyon, dahil doon dadaan ng mga Israelita. Parang walang tugon ang Diyos sa panalangin, pero nagtiis si Moises, mga minamahal. Hindi niya alam yung kanya pong nilalakaran, pero alam niya na ang Diyos ay mabuti, hindi siya pabayaanan, mga minamahal. Pero sabi nga, from nobody to extraordinary, mga minamahal. Pagkatapos ng 40 years na pagtitiis, yun naman po, alam natin, mga minamahal, yung grabing mga himala na pinakita ng ating malapino, nakalakad sila doon sa Red Sea, mga minamahal. 40 years na pinakain sila, mga minamahal, ng mana.
Amen? Grabing himala. Yung kanilang damit, hindi po naluma. Yung kanilang pong ang mga sandalyas, hindi pumuga yung kanilang paa. 40 years, grabing himala, maminamahal. Kaya sa ating panahon ngayon, kung mayroon pong, sabi nga ay mga answered prayer, may mga tayo po ay, sabi nga mayroon mga facing giant, kaya tulad po ni David, amen? Mga malalaking problema, yan ay pinapahintulutan Diyos, hindi ko pang ikay magapi, hindi ko pang ikay matalo, mga minamahal. Bagkus yung mga malalaking problema yan, mga minamahal, yan na maging pundasyon upang, sabi nga, ma-develop yung ating karakter, ma-build up ang ating faith, mga minamahal, upang tayo lumago, upang tayo po ay magpatuloy, pagpalain, mga minamahal, at lubos magamit ng atin po nga pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mayroong mga unexpected losses. Ang lahat ay magsabi, praise the Lord. Yan po yung mga tiisin. Kaya tulad ni Job, mga minamahal, nawala lahat ng kanyang ari-arian, namatay lahat ng kanyang mga anak, mga minamahal. 42 chapter po ba? Job, mga minamahal. Katagal na panahon na nagtiis, doon pa lang sa huling chapter, pinagpala ng Diyos, mga minamahal, yung lahat ng nawala sa Kanya, ibinalik po ng doble. Ibig sabihin, mga minamahal, sa ating pagtitiis na ito, yan po ay temporary lang po, mga minamahal. Amen? Yung mga bagyo ng buhay, mga minamahal, yung mga pagsubok na kahirapan yan, kasarap pakinggan yung mga patutuo ng ating mga noong Kristiyano, katulad kanina mga minamahal, beloved Sister Sally. Saksi tayo mga minamahal, panong una, 15 years ago, naroon sa kahirapan, walang-wala. Sa patutuo, yung isang itlog, 3 anak ang kakain. Tutulog na gutom mga minamahal. Ang tawag ng saklay, narinig ko, patay gutom. Amen, nakakalungkot. Pero ngayon, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Yung mga naunang Kristiyano, kung babalikan natin, ating flashback mga minamahal, doon dumadulo sa murong. Amen po ba? Kumbaga, yung supreme mga minamahal, yung last trip, pinipilit na makasakay. Amen, kaliliitan ng mga anak. Pero nagtitiis, mga minamahal, makapag-overnight lamang, walang sasakyan, mga minamahal, hindi pa stable yung hanap buhay, nangungupahan. Amen? Pero nasa na yung mga anak ngayon, pinagpala ng Diyos, naroon na sa Australia. Amen? Nasa US. Yung ibang kabata natin, mga minamahal, nandun na sa South Korea. Alam natin magsabi na praise the Lord. Kung isipin ng una, mga minamahal, talaga sila nagtiis sa kahabagan ng Diyos, sa Diyos ang papuri. Amen po ba? Ay dumadaan sa bantilan. Isipin natin, mga minamahal, gano'ng kabuti ng Diyos. Walang bagyo. Sa patutuo, halos lubog yung gulong. Ay sino ang tatahak dun, mga minamahal? Kung walang Diyos na buhay. Amen? Pero alam na natin na may Diyos na buhay, kahit bumabagyo, tuloy, dumadalo po sa balagawain. Ano yung resulta ng pagtitiis? Pinagpala tayo ng Diyos, mga minamahal. Sa lugar na ito, 26 years, mga minamahal, lumipas, na itayo ang bahay-sambahan. Amen? Alam natin magsabi ng praise the Lord. Hindi ka na lalakad ng 5 kilometro. Yung mabigat na biyahe, sasakay ng bus, lalakad po ng 5 kilometro. Pagkatapos ng gagawin, balalakad doon ng 5 kilometro, sasakay, puyat, pagod. Pero baliwala. Alam natin magsabi, praise the Lord. Dahil dito, sa ating pagtitiis, maminamahal, pinagaling ang ating karamdaman ng ating mahal na Panginoon. Binago ng Diyos yung ating buhay. Amen? Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso't isipan. Sino ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Naroon na po yung mga prueba, ebidensya, mga minamahal. Akin lang maalala, mga minamahal, yung sa araling ito, nais ko lang na, yung pong personal na patutuo. 11 years ago, mga minamahal, nung kami pinapunta po na ating beloved Odin Preacher, kasama ko po ay Sinunong Resty, beloved preacher, mga minamahal, ay tula ko ng Santa Elena, ay naroon po yung pang-usig ng mga kapitbahay doon. Sabi, kung totoo, ang Diyos nyo, bakit ang bahay-sambahan nyo ay kayakas, bahay ng inyong mga kapatiran ay kayakas na, ang bubong ay kayakas na niyog, mga minamahal. Ay gayon po yung pang-uusig. Napakahirap dahil yung tubig po ay iniigib, kung baga ay nasa halos 100 meters, yung layo, bundok, maminamahal. Doon sa lugar, 500 piso lang pong upa, pahirapan pa.
500 pesos ang bill ng kuryente, pahirapan mga minamahal kung paano babayaran. Amen. Naroon pa yung mga pag-uusig. Halos palayasin po mga minamahal sa bahay-sambahan dahil naroon na po natapos na yung 10 taon. 20 taon na pananatili doon mga minamahal na pinapahanap na ibang lugar. Bilang condition, yung 10 buwan, mga minamahal, kinuha na agad. Sabi, hindi kayo papaalasin. Pero nung nag-December na mga minamahal, Karakaraka ay nagalit. Titirhan doon na lang ang lote at maghanap na. 1 taon na nga naghahanap mga minamahal, talagang wala talagang mayroon pong nakikita mga minamahal mga prospect. 600,000, kalahating milyon mga minamahal, gusto pa ay 2 gives, ay tumatak sa aking isip mga minamahal, sana, sabi ng ating beloved preacher, pilitin nyo, manalangin kayo sa ating mahal na Panginoon, rent to own. Maminamahal. Challenge, maminamahal. Pero nung talagang hopeless na, wala nang pag-asa, 1 buwan na lang maminamahal, February 1, kung hindi nagkakamali, maminamahal, yung huling pagkakataon na, yung nakasulog namin doon po sa kalye, yung may-ari na lupa, doon sa ngayon pong tinitirikan mga minamahal, ay kahabagan ng Diyos ay yun na nga pala yung pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang upa lang po nung una, 150 pesos monthly. 150 pesos. Sabi ko, meron palang ganun. At nung nagkontrata ng mga minamahal, pumayag rent to own, 2005. After 5 years, sarili na mga minamahal. Amen. Pero sabi nga, saan kukuha ng 2.5? Pero sa pagtutulungan ng mga kapatiran, mga minamahal, wala pang 5 years na bayaran yung lupa, mga minamahal. At sa kahabagan ng Diyos, kasabay na naging konkreto po, mga minamahal, yung bahay-sambahan sa kahabagan ng Diyos. Pero totoong naroon yung pagtitiis, mga minamahal. Dahil yung aking kapamagagawang kasamang dinatang ko doon, ang sabi sa akin, brother, nagsusugat na ang aking bibig. Ang aking singit, puro sugat na. Bakit po? Dahil budget talaga, sardinas. Bibili po ng munggo, kung 1 kilo, hatiin yung, kumbaga, yung 1/4 hatiin pa yung 1/4 hatiin pa, maminamahal. At yun po, kumbaga, tuyo, doon lang maminamahal, hindi po bumibili ng mga mamahaling isda dahil nga kailangan sa church ang mga pang-upa, mga minamahal. Pero ang Diyos po, mga minamahal, ay mabuti. Dahil yung po nga sabi ng ating beloved preacher, manalangin lang, magpuri ang Diyos natin buhay. At doon nga mga minamahal na tumanim sa akin yung patutuon ng beloved preacher, mga minamahal, ang sabi, bet ka mag-aalala dahil siya nangangamba, lumalakin ang balagawain yung bahay-sambahan, hindi po naayos. Kumbaga ay, ang sabi ng pinayo sa kanya, beloved preacher, na tumanim sa aking isip, bakit ka mag-aalala? Hindi mo naman magbanalagawain yan, hindi ka pababayaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo nga, mga minamahal. Kapag sabi nga, mga minamahal, ang lahat inasa natin sa ating mahal na Panginoon, hindi tayo pababayaanan po ng ating dakilang Diyos. Sa kahabagan ng Diyos, doon po sa pinaglipatan, mga minamahal, naroon na yung pagpapala, naroon pa rin yung tiisin, dahil po, hindi po pumayag ang mga kapitbahay po doon, mga minamahal. Unang linggo, mga minamahal, tinamnan ng saging at niyog, yung pong daanan. At yung pinaka-TIC po na may hawak ng papeles ng lupa, mga minamahal, ayaw pumayag. Sabi, milyon ay yung mga gastos para magpariprap, mga minamahal. Pero ang lahat ng nag-usig na yon nagbago, mga minamahal. Yung pong nang-usig, isang linggo lang, Sabado, mga minamahal, nagtanim ng niyog ng saging para makita nila na ayaw nila talagang magpadaan, mga minamahal. Pero araw ng Lunes, kabilang linggo, mga minamahal, minakita kami ng sunog na bahay. Lagablab na, pumunta ang bumbero, hindi makapasok, mga minamahal. Yung pala anak nung nagbabawal sa atin na umuusig. Simula nun, mga minamahal, bumait sila, mga minamahal. At yung pong nanguusig po doon na pumipigil po doon sa kwan, nung pandemic, kinuha na ng ating mahal na Panginoon. Nagkaroon ng diabetes, mga minamahal, pag dinala sa Naga, sa hospital, pag uwi na sa garapon na. Pero ang mananagawain, mga minamahal, na natili kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag tayo po ay nagtiis, mga minamahal, nagpatuloy na roon ang pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ating buhay, may mga closed door. Alam mo sa praise the Lord. Kahit tulad ni Daniel, mga minamahal. Pero yun ang naging daan, mga minamahal, upang kanyang maranasan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ating pastor, nagtiis, pumunta po sa Tripa, Hulusulo. Amen?
3 buwan po nagtiis, pero ang dala, mga minamahal, bumaba sila, mga minamahal, dakilang tagumpay, patotoo. Sa buong mundo, mga minamahal, na meron tayong Diyos na buhay, na pinaglilingkuran, na tanging makapag-iingat po sa atin. Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, ipagpatuloy po natin dito po sa Hebreo, chapter 12, na sabi, ikalawa po na sinasabi dito, na itabi namang walang liwag ang bawat pasan. Paano tayo makakatakbo, mga minamahal, na may pagtitiis? Yung mga pasanin natin, iset aside natin yan. Kaya nga sabi sa aklat ng Pedro, mga minamahal, iyong ilagak natin ang lahat ng ating kablisahan sa Kanya, sapagkat tayo ipagmamalasakit niya. Amen? Kasi minsan yung mga pasanin, yung kakainin mo, mga minamahal, yung kahirapan mo, pasanin, mga karamdaman, kahirapan sa buhay, minsan yan nagiging hadlang upang hindi ka magpatuloy, hindi ka dumalo sa balagawain. Pero sabi ng Biblia, yan po'y atin pong itabi na walang, ang bawat pasan, mga minamahal, itabi namang walang liwag ang bawat pasan. Lahat na magsabi, praise the Lord. Kung gaano mang kalaki ng iyong problema, mga minamahal, mas malaki ang kapangyarihan ng Diyos. Lahat na magsabi ng praise the Lord. May karamdaman ka, may taring na iyong buhay, parang malala na. Balikan natin, mga minamahal, yung mga buhay na patotoo, may tanang na ang buhay. Pero ilang taon, mga minamahal, ilang dekada, idinuksong ng ating malapit hanggang ngayon. Buhay, pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag daw po tayong gumaya doon sa ating katutubong igurot na totoong nangyari, mga minamahal, doon sa Bagyo. May dalang pong isang sakong patatas, paakyat yung hagdan, yung karsada, may nahabag po, mga minamahal, na jeep, pinasakay siya. Sabi sa kanya, Apo, sumakay ka. Inaawa siya, mga minamahal. Pero naramdaman niya yung jeep, mga minamahal, pag-iwang-giwang. Parang hindi po balance. Alam mo siya, praise the Lord. Kanyang nilingos, mga minamahal, pagtingin niya, abay, karga pa po pala yung sansakong patatas. Nahirap na hirap. Tatay, pinasakay na kita, sabi ng driver, para ka wag mahirapan. Ibaba mo naman ang iyong buhat-buhat. Ang sabi po, mga minamahal, nung kababayan po natin na igurot, ay pinakasakay mo na ako, ay ayaw ko pang dagdagan ang kumbaga, mga minamahal, yung kanyang binigay sa Kanya. Isang musigalang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon tayo, minsan po, mga minamahal, yung mga problema natin, sinasarili natin. Amen? Pero sabi ng Biblia, lahat ng ating mga problema, karamdaman man yan, ganon mang kalaki, ibigay mo sa Diyos, mga minamahal. Ibig sabihin, paano natin may ibigay? Dumalo ka sa balagawain. Yung iba nga po, walang pamasahe. By faith, mga minamahal, nakikiusap sa mga driver. Amen? At naglalakad, pero ngayon, may mga sarili ng sasakyan. Yung ating mga kapatid sa Lubo, mga minamahal. Amen? 1992, 90s, mga minamahal. Makadalo lang sa Marikina, nakikisakay sa mga biyahero. One time, mga minamahal, hindi pa sakin dahil puno na. Grabe na yung pag-iyak nila. Pero sa habag ng Diyos, mga minamahal, yung mismong hindi magpasakay, sila nag-alok ng sasakyan. Mga minamahal na, kumbaga po ay hulug-hulugan. Paano mahulug-hulugan? Hindi alam, pero buhay ang Diyos. Ngayon, mga minamahal, ilan ang sasakyan, pinagpala ng ating malapay noon, magandang bahay. Alam natin sa praise the Lord. Pero ang tunay nagpagpapala, patuloy nagagamit o naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Ikatlo, mga minamahal, ang sabi po dito, tumakbo tayong may pagtitiis na ang sabi po, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Amen? Yung palang mga pagkakasalang pumipigil sa atin, maliit man o malaking kasalanan, upang ikaw yung magtagumpay, iwanan po natin yan. Amen? Huwag nating isipin, ito naman ay hindi medyo nakasalanan, marahil ay papatawarin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero tanda natin, mga minamahal, sa Biblia, one sin lang, mga minamahal, committed one sin. Sino po? Si Adan. Pinalayas po sila sa halaman ng Eden. Amen? Si Moises, napakasimple ng kanyang kasalanan. Provocation, mga minamahal, nainis lang siya. Sabi ng Diyos, sundutin lang yung bato, ginawa niya, hinampas. Dahil sa inis na rin sa mga Israelita. Pero yung simpleng kasalanan yun ang naging dahilan upang hindi po makarating sa lupang pangako. Sino pa? Yung asawa po ni Lot. Sabi nga,
Remember Lot's wife? Alam natin magsabi, praise the Lord. Lumingon lang. Amen? Lumingon lang. Hindi na po naligtas. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Kaya nga sabi sa Biblia, mga minamahal, kukunin ng Diyos, walang kapintasan, walang dungis sa kanyang pagparito. Ibig sabihin, mga minamahal, yung kasalanan po, mga minamahal, sikapin po natin, maliit man, malaki, ating pagsisihan, huwag na nating balikan. Dahil ang Diyos, napupuot po sa kasalanan. Alam niyo magsabi ng praise the Lord. Hindi ang kahirapan, hindi ang kagutom, hindi ang pag-uusig, hindi ang kamatay, hindi ang buhay, hindi ang kapangyarihan ang makapaghiwalay sa pag-ibig sa Diyos. Isa lang ang binanggit po. Isaiah chapter 59. Ano po, maminamahal verse 1, yung kasalanan. Ang nagpa-exceed din sa kamay ng Diyos upang hindi abutin ating pangailangan. At yan ang nagpapahina ng pandaling ng Diyos upang hindi dinggin ng ating pong mga panalangin. Kaya ang sabi po dito, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Pumipigil pala ang kasalanan upang hindi ka pagpalain. Kaya kung nagtatanong ka, bakit hindi pa ako pinagpapala, baka may kasalanan pa tayong natitira. Alam niyo magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, yung kasalanan niyang pumipigil, ito po ay atin pong wag nang pilitin natin, wag nang babalikan. Amen. Wag tayong gumaya po doon, mga minamahal, sa siguristang doktor. Sa kanyang pagkasigurista, mga minamahal, bumili siya ng microscope. Amen. Lahat ng kanyang pagkain dinadaan sa microscope upang makita niyang malinis. One time, yung kanyang po mga minamahal, paboritong cake, sinubukan niyang idaan doon sa microscope. Nako, nakita niya, meron din pala itong bakterya. At meron po mga minamahal na, kumbaga ay mga something na marumi. Ano po ang ginawa niya, mga minamahal? Sinira niya ang microscope, itinabi. Alam niyo magsabi ng amen. Isang gusto lang palakpak para sa ating mahal na Pinoon. Sometimes tayo ganun, mga minamahal, hindi ka nadadalo dahil may mga pag-uusig. Amen? Hindi ka nadadalo dahil nakakonsensya tayo sa kasalanan. Amen? Nadadama yung gawain, mga minamahal. Pero ang ating sirain yung kasalanan. Ang ating iwan ang kasalanan, hindi ang gawain. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Dahil yung kaligtasan, mga minamahal, hindi kayang bayaran ng salapi. Sabi ng beloved pastor, mga minamahal, kahit bigyan siya ng 1,000,000, kung siya pigilang damalo ng isang gawain, hindi niya tatanggapin ng 1,000,000 dahil ang kaligtasan ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung kasalanang maliit, mga minamahal, paalala po, lahat tayo, ako, ikaw, huwag natin isiping maliit. Dahil yung tuloy, umuulan, mga minamahal, yung tulong maliit. Isipin natin yung kahoy, yung bakal yan, o anumang matigal na metal yan, kapag pinataka niya ng unti-unti, mga minamahal, isang taon, ilang buwan, mga minamahal, bumibigay. Yun ngang malalaking bato. Pumunta ka dyan sa Lubo, may mga bato po dyan, malalaki, bundok. Mapansin mo, may mga puno doon sa gitna ng malaking bato. Yung bato nabibreak. Nabubroken, mga minamahal, sa pamamagitan ng puno, lumalaki sa paunti-unti yung ugat. Mga minamahal, sa dahan-dahan, yun ang kasalanan. Paano nagapihi si Samson, mga minamahal? Sa pamamagitan ng lubid. Saan nagmula ang lubid? Sa maliit na hibla. Yung hibla, mga minamahal, pinagsama-sama, naging lubid. Gayon ang kasalanan. Amen? Sabi nga, pakunti-kunti lang, isa lang stick. Amen? Isa lang shot, pakunti-kunti. Sabi ng mga ngaral, darating po, pakunti-container na yan. Isang bisiblang palakpak para sa ating pinakamamalapinon. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, iiwan po natin ang kasalanan dahil ang sabi ng Biblia, anumang karamal-dumal, mga minamahal, hindi papasok doon sa karayaan po ng langit. Ikatlo, sabi po dito, patuloy natin at ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Takbuhin. Yung mga mananakbo, yung mga runner, mga minabawal talagang lumingon. Amen po ba? At bawal na bawal magdala ng anuman. Halimbawa, ikay nasa pagtakbo. Talagang pabigat po yan. Sabi sa Biblia, yung papuntang langit, makipot, makitid ng daan. Alam niyo magsabi ng praise the Lord. Yung bag na yon, mga abubot, halimbawa may pride. Amen? May galit ka pa sa puso. Tatakbo ka, may dala ka niyan, mga minamahal, mabigat. Yung bag na dala mo, mas malaki pa sa iyo. Lalakad ka sa mataas na bundok. Amen? Hindi ka talaga aakyat. Ano ang kailangan? Takbuhin, magpagtiis, mga minamahal, yung ating takbuhin. Sabi nga yung isang minero, mga minamahal, mahabang panahon na siya naghukay, mga minamahal. Ilang buwan,
ilang taon, hinuhukay niya, pero mga bato. Alam niya may kayamanan doon. Dahil malalim na, sumuko. Sumuko, maminamahal. Ngunit umulan, umaraw, hinuhukay niya, maminamahal. Sa hating gabi niya hinuhukay. Isang araw, tumigil na siya. Pero may sumundo, maminamahal, may nagpatuloy nung kanyang hinuhukay. Saglit lamang, mga minamahal. Isang dangka na lang, mga minamahal. Isang dangka lang, treasure na. Sinong pinagpala? Yung nagpatuloy. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapinoon. Sino nagtiis? Baka tayo yung matagal na, mga minamahal. Sayang naman po. Kung sa tulay, mga minamahal, wala na tayo doon sa gitna. Malapit na po tayo doon sa finish line. Amen po ba? Yung sign na lang, mga minamahal, sa ating paligid. Yung matinding sikat ng araw. Yung climate change, mga minamahal. Yung mga kalamidad. Yung kasamaan sa panahon ni Noe. Balikan natin, mga minamahal, yung kasama ng tao. Kaya ginunaw po ng Panginoong Diyos ang panahon ni Noe, mga tao dahil masama na mga isipan. Sa panahon ni Lot, naroon yung homosexual. O sa ating bansa, nasa final reading na divorce bill. Amen. Sa ibang bansa, maminamahal, yung mga kapwa babae, kinakasal, kapwa lalaki, kinakasal. Ang resulta niyan, mga minamahal, ang ansay niyan, mga minamahal, malapit na talagang magbabalik ang atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ito yung panahon na wala na pong atrasan. Ito yung panahon, mga minamahal, na hindi ka dapat bumigay. Ito yung panahon, mga minamahal, na imbis na paatras, pasulong, mga minamahal. Amen? Wala na pong lingon-lingon, wala nang hinayang sa panghinayang, anumang nawala sa atin, yung namuhunan tayo. Dahil lahat ng ating pinuhunan, mga minamahal, pagdating ng panahon, buong-buo mong ma-withdraw yung pagpapala ng Diyos. Walang iba, ang langit, ang buhay na walang hanggan. Milyon na ang aking ginagastos. Kumbaga, kung ating isipin, yung iba talaga, milyon na, mga minamahal. Pero yung langit, hindi kayang tumbasan kahit trilyon peso, mga minamahal. Walang katumbas. Yung kaligtasan na ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Pinoon. Siguro naman po, wala ng dekada. Amen. Dahil sabi nga ng mga scientists, mga minamahal sa New York, nung nagwiligan ng nakaraang taon, 3 to 5 years, dilubyo. O ngayon nga, maminamahal. First time in history, sa Dubai, bumaha, maminamahal. Mga lindol, mga dugo na nakikita sa mga ilog, dagat. Amen. Na wala yan nung una, maminamahal. Ngayon, nakikita lahat ng sign. Sabi ng, ito pa, maminamahal, ang sabi ng WHO, another pandemic, mas malala. 20 times, worse, more than COVID-19. Pinag-usapan nga nung isang araw, nakikinig ako ng ating mga representative. Hindi pala biro, maminamahal. Pinag-uusapan nila, yung nakaraang pandemic, kumbaga ay, ano yung gagawin natin sa another pandemic? Yun, nakalagay po. Alam nila. Dahil nagpahayag ang WHO, another pandemic talagang mangyayari. Alam nila, bagamat wala pa, sabi nga, this is X, wala pang pangalan. Pero alam nila po na mayroon pong virus, may pandemic. Ang sabi ng mga party list, ng mga, paano magpapabaksin? Ang mga Pilipino, mga vaccinated, namatay nga, naging mga disabled. Kumbaga ay napinsala sila, paano magpapabaksin? Maraming namatay. Ang sabi nga po na chairman na Fernando Maminamahal, walang bansa na makapagsabi na, kumbaga, no country can say no kapag nang mandato ang UN. Pag nagmandato po ang WHO, wala pala makapagpipigil, mga minamahal. Ano po yun? Yun time, mga minamahal, na tatakan ng 666. Magkakaroon ng one word religion, mga minamahal. One word government. Ang sabi nila, Agenda 2030, kontrolado ang pagkain ng tao. O grabe, mga minamahal. Mga transportasyon, pagbiyahe, kontrolado, mga minamahal. Agenda 2030. Papasok tayo sa 7 years of tribulation, mga minamahal. Pero bago ang lahat yan, mga minamahal, nagtitiis tayo. Nais ng Diyos, hindi tayo madamay. Amen po ba? Sino po ang naniniwalang hindi nais ng Diyos tayo madamay? Magsabi na, praise the Lord. Bakit po? Sa panahon ni Noe, may arko. Bago magkagunaw, may arko. Sa ating panahon, narito ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang tunay na iglesia ng Diyos. Preparasyon, mga minamahal, pag narong ka, ligtas ka.
Alat na magsabi ng praise the Lord. Amen. Sa panahon ni Lot, naroon si Abraham, may propeta. Sa panahon natin, ang beloved pastor, man of God. Gaano tayo kamahal ng ating beloved pastor? Bagamat hindi po malimit natin napapakinggan yung kanyang isang pangangaral, na kung maiwan lang kanyang kapatiran ng panalangin mala pastor, maiwan na rin siya. Sino tayo upang tayo alalahanin? Alat na magsabi, praise the Lord. Yung prayer ng mahal na pastor, napakahalaga, yung sakripisyo. Tayo po yung bunga, maminamahal. Ramdam natin. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Ramdam natin, tayo'y ligtas. Isang bisiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Pinoon. Ang sabi maminamahal ng Biblia, kung ating ipagpapatuloy, namasdan natin sa Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Looking unto Jesus. Focus on Jesus. Keep your eyes on Jesus. Alam natin magsabi ng praise the Lord. Bakit po? Ang ating pinakamamalapin siya po'y eternal. Siya'y makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Yung mga problema mo, kaya hindi ka magtiis, hindi ka magpatuloy, temporary lang po yan, mga minamahal. Yung kahirapan mo, marami mga Kristiyano, makinig tayo ng mga patutuo. Tsaka ng mentors, mga minamahal, taong 90s, mga minamahal, yung patutuo, nung kagabi mga minamahal, kahapon, yung inuutang, hinahati, pagkain sa umaga sa tanghali, makasurvive lang. Naglalakad, walang pamasahay, nangungupahan, pinapaalis sa bahay. Pero ngayon, mga minamahal, pinagpala ng Diyos, may sariling bahay, sasakyan, may tindahan, mga minamahal yung anak nasa US, naglilingkod din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Masdan ang ating malapit, hindi yung mga pag-uusig, hindi ang tao. Amen po ba? Hindi ang mga katitusuran ang ating titingnan. Bahagi na po yan. Dahil inilagay talaga yan, sabi ng beloved children, upang makita ang tunay na Kristiyano. Ang natin magsabi ng praise the Lord. Upang makita ang tunay na magpapahalaga sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Pinoon. Sadyang may mga katisuran. Amen po ba? Pero mapalad ang nagtitiis. Mapalad ang tumatakbo, mga minamahal. Hindi po pabanjing-banjing na paglilingkod. Amen? Tumatakbo talaga. Walang lingon-lingon, walang sinasayang na oras. Amen? Nagpapatuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ba yung mga tiisin natin, mga minamahal? May dalawang mahalaga. Dito po sa Hebrew chapter 10 verse 35 hanggang 36. Una po, maminamahal, yung katugunan ng ating mga panalangin. Totoong ang Diyos po ay dumidinig sa panalangin. Ang sabi ng Biblia, huwag nating itakwil ang ating pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Ito yung ating pagkakatiwala, pananampalataya, huwag mo siyang itakwil. Mga minamahal, huwag tayong gumaya doon sa siguristang doktor. Ang sinira niya yung microscope, mapagbigyan lang niya yung mga minamahal, yung kanyang layo ng kanyang laman, yung kanyang paboritong pagkain. Amen? Tayo po ay hindi ganoon, bagkus yung pananampalatayang ito, iniingatan natin, ito yung ating treasure, mga minamahal. Amen? At may dakilang gantimpala. Dito sa lupa, sabi ng Biblia, sa aklat ng Deuteronomy chapter 23, verse 25, kung maglilingkod ka sa Panginoon Diyos, babasbasan niya iyong tinapay, ang iyong tubig, aalisin niya ang iyong mga sakit. Amen? Alam niya magsabi ng praise the Lord. Kung maglilingkod tayo, ano yung pinag-uusapan natin? Yung tumatakbo tayo, may pagtitiis. Gaano kahalaga ng pagtitiis, maminamahal? Yung kasalanan, sabi nga, mapalad ang nagtitiis ng tukso. Pagkasubok sa kanya, tatanggap siya ng putong ng buhay. Mapalad po, sabi po sa Santiago chapter 1, mababasa po doon, mga minamahal, ay yung mga nagtitiis ng tukso. Amen? Pag ikaw nagtiis, mga minamahal, hayaan mo na ito ay gumawa, maging sakdal, maging ganap at walang kakulangan. Yung palang pagtitiis na ito sa ating pananampalataya, yan din yung huhubog, mga minamahal. Alam niyo magsabi ng praise the Lord? Sa iyong karakter, kaya kumbaga baka medyo mataas pa tayo. Amen? Kailangang gupitin, parang halaman. Pruning, mga minamahal. Amen? Para magbunga. Amen? Kung sa tupa, mga minamahal, ay mayroon pong rod ang Diyos, pinapalo niya ang mga tupa. Hindi upang mapahamak, bagamat masakit, upang ituwid yung daan. Isang masiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hebrew chapter 10 verse 35 hanggang 38 ating pong basahin. Kindly po. Hebrews chapter 10 verse 35 hanggang verse 38. Dito po sa sulat sa mga Hebreo Kapitologis, sa talatang 35 hanggang sa 38. Dito po sa 35. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. 36.
sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. 37. Sapagkat sa madaling panahon siya'y pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Sa 38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Una po, maminamal sabi ng Biblia, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Kailangan talaga. Amen? Kakambal na. Kasama na po sa ating buhay ang mga tiisin dahil delikado po pag wala ng tiisin. Amen po ba? Yung nasa pagpapala ka na, mga minamahal, biblical po, may paalala ang Diyos, pauna po sa mga Israelita, baka mag-iingat ka, baka malimutan mo ang Panginoong Diyos sa hindi pagtupad sa kanyang mga utos, sa kanyang palatuntunan. Kapag nagtayo ka ng mabubuting bahay, dumami yung bakahan, ang iyong kawan, ang iyong ginto, ang iyong pilak, amen? Baka malimutan mo ang Panginoong Diyos, amen? Ang sinabi doon, pag ikay nasa kasaganaan na, pero pag may tiisin po, maminamal, huwag tayong malungkot. Sabi ng Biblia, magalak ka kapag mayroon pong may mga tukso, may mga tiisin, mga minamahal, dahil diyan ka pagpapalain po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Bago yung pagpapala, una po yung pagsunod, yung pong pagtitiis, mga minamahal, sabi po ng Biblia, katulad po ng mga biyani ng mga propeta, mga minamahal, katulad po ni Enoch, siya na-rapture, mga minamahal, pero ang sabi ng Biblia, ay bago siya inilipat, siya ay pinatutuhanang naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Bakit hindi pa nagbabalik ang ating malapinoon? Maring isa pa sa atin, mga minamahal, marami sa atin, hindi pa karapat-dapat, hindi pa natin nagagawa yung nais na ipagawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung ating magawa, mga minamahal, yung kalooban ng Diyos, ano ba ang kalooban ng Diyos? Magtapat ka. Ang natin magsabi ng praise the Lord. Nasa kahirapan ka, mga minamahal, sikapin mong ibigay ang para sa Diyos, handugan mo siya bilang pasalamat, mga minamahal. Darating ang araw, ikaw ay hahabulin ng pagpapala. Amen? Huwag kang maging busy sa mga material na bagay. Amen? Sabi nga, ang pagiging busy po dyan ay sabi, being under Satan yoke. Alam niyo, sabi, praise the Lord. Dapat tayo maging busy sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito ay darating at hindi magluluwat yung pagbabalik ng Diyos. Yun po yung ating pinagtitiisan, hinihintay natin may pagtitiis, tumatakbo tayo ng pagtitiis, mga minamahal, malapit nang magbabalik ang atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ito yung kinakailangang magtiis. Basahin po natin ang huling 2 talata. Mga minamahal, sana tayo awit na, pero isama po natin mga minamahal ang 2 talata pang ito. Magkasunod na mga minamahal. Praise the Lord. Dito po tayo sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5, ang talata po 7 hanggang sa mga talatang 11. 7. Magtiis nga kayo mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Magtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong upasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, upang kayo'y huwag mahatulan. Narito, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Kunan ninyong halimbawa ng pagbata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta pagsalita sa pangalan ng Panginoon. Sa talatang 11, narito, tinatawag nating mapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job. At inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at pagkamauwain ng Panginoon. Amen. Matthew chapter 24 verse 13, ang sabi po doon, mga minamahal, ang magtiis hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Meron pong timeline, mga minamahal. Meron pong ultimate goal ang Kristiyano. Walang iba ang heaven. Amen. Ang langit.
ang purpose natin, mga minamahal, maglingkod sa ating mahal na Pinoon, palugdan ng ating dakilang Diyos. Amen? Ano ba yung hangganan, yung timeline? Ang magtiis hanggang sa wakas, siya po yung maliligtas. Kumbaga parang yung pong nais maging milyonaryo, pero simple lang pala mo minamahal, after 5 years, sumisildo ka ng 20,000, huwag kang gumastos, magkaroon ka ng another, kumbaga po ay sideline, 5 years, mga minamahal, meron kang milyonaryo ka. Higit sa lahat, mga minamahal, tandaan natin, yung ating timeline, yung kaligtasan, mga minamahal, yung pagkapalan Diyos, tatanggapin natin yan. Ang sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, siya yung maliligtas. Wakas, dalawa po yan. Yung kawakasan ating buhay, maiksi ang buhay, pero mamatay man tayo dito. Pagpikit sa lupa, sabi, pagmulat natin, mga minamahal, doon sa piling ng ating malapinon, totoo pong may kawakasan. Alat ay magsabi ng praise the Lord. Ang daigdig na ito, mga minamahal, kumbaga po ay naroon na, naando na po, mga minamahal, nakatutok na doon sa kawakasan. Hinihintay na lang, mga minamahal, tawagin yung mga banal na hindi pa po na lumalapit sa ating Panginoon. Pero anytime from now, mga minamahal, babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anytime from now, mga minamahal, yung pong mga salot, yung 7 seals sa Biblia mangyayari, yung 7 mangkok na salot, 7 trumpeta, mga minamahal, babasahin nyo sa Biblia, kakilakilabot na mangyayari po sa daigdig na ito. Pero mapalad po yung nagtitiis. Hindi ka mapapahamak. Bago sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, siya po yung maliligtas. Balikan po natin yung patotoo nung pong Hayo Group, bago tayo umawit, mga minamahal. Nagpatotoo po dito, mga minamahal, sa kahirapan ng buhay, walang pambayad doon po sa kanyang apartment, walang panggatas ang kanyang anak, wala silang pagkain, inuusig sila isang araw, mga minamahal, nakahiga na lang siya, tumitingin sa kawalan, umiiyak, nag-iisip, mga minamahal, yung hirap parang hindi na makakaya, pero dumating, mga minamahal, yung kanyang bubong na madilim, nagkaroon ng kaunting liwanag, lumaki, nagliwanag, napakahabang liwanag, tagos sa langit, at may bumawang 2 anghel. Bumaba ang 2 anghel, nakaputi. Ang sabi sa kanya, Prinsipe, pinapasundo ka ng iyong Ama sa langit. Isang saglit, mga minamahal, isang siyap mata, dinala po, binitbit doon sa langit, pinakita yung mga gandang mansyon, mga minamahal. Yung kanyang mansyon, may pangalan pa niya, malaki, mga minamahal. Pinakita lahat, lantay na ginto. Ang sabi niya, doon na siya. Pero sabi ng tinig, mga minamahal, hindi pwede. Bumaba siya sa lupa at ipatutuon niya na totoo ang langit. Sabihin mo sa iyong pastor, sa mga kapatiran, malapit ko na kayong sunduin. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malapit na tayong sunduin, mga minamahal. Nung bumaba siya, pagmulat niya, mga minamahal, bumalik siya sa kanyang katawang lupa. Grabing kagalakan niya. Minuto lang may kumatok. Amen, may kumatok. Delivery boy, mga minamahal, may dalang isang sakong bigas, grocery, gatas. Ang sabi niya, kanino po yan? Dito po sa bahay na ito po yung address. Wala po kaming ino-order, pero dito po ito, iniwan, mga minamahal. Napaluha siya, uli. Mga minamahal. Saglit lang, nakita niya, biglang nawala yung rider. Alam tayo magsabi ng praise the Lord. Nang oras din yun, mga minamahal, pinagpala siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inaloy siya ng Banal Espiritu, dinala siya sa langit, literal, pinansyal, naroon. Mga minamahal, pinagpala siya ng ating malapinoon. Nagkaroon ng sariling bahay, Hayo Group. Ganun magpala ang Diyos. Kaysa manggagawa kay matisod, bakit pinagpala nung araw po, saksi ako, ang gatas po ng mga beloved worker, ng mga baby pa, mga minamahal, kape. Wala talagang blessing, mga minamahal. Pero alam ko sila ang tinignan ko, mga minamahal, nagpatuloy sila, hindi sa pera. Baka pinagpala ng Diyos, dahil totoo naman, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Kung nais natin pagpalain, magpatuloy lang po tayo, mga minamahal, magtiis, maglingkod. Huwag kang tumingin sa material na bagay, mga minamahal. Ang ating goal, tandaan natin, pagpalain mo at hindi, langit. Pero dito sa lupa, kapag nagtiis ka, mga minamahal, naroon ang reward ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit, mga minamahal. Hallelujah. Awitan natin ang ating malapinoon. Huwag tayong susuko. Huwag tayong bibigay. Mga minamahal, huwag tayong titigil. Darating din ang umaga, mga minamahal. Darating yung pag-asa.
yung pagpapala na nagmumula sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Habang di mo na kaya ang kailangan mong problema, para bang susuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang mata, Buksan mo, kapatid, ang iyong mata. para matayo ka pa. Di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos Hallelujah! kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, Huwag tayong mapapagod. Huwag tayong lalayo. Huwag tayong maghihina. gagamitin ka pa ng Diyos. Hallelujah! Mahal ka niyang Hallelujah! lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Hallelujah! Hallelujah! Ibabaon ka niya muli kung ika'y magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing magdarapan. Malayo na ang iyong Malayo na narating. iyong narating, mga kapatid. Wala nang babalikan muli. Wala nang babalikan muli. Kaya mo yan, kaibigan. Kaya ba yan, kapatid? Siya. Walang magsubok na binigay sa iyo na hindi natin makakaya. Bibigay. Huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa. Huwag kang magsasawa. Buhay ang Diyos. Huwag kang mapapagod. Huwag tayong mapapagod. Hallelujah! Hallelujah! Gagamitin ka pa ng Diyos. Hallelujah! Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihirap. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Hallelujah, Jesus. Parang di ko na kaya at kailangan mo problema. Alam mo, susuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Kasama natin ang Diyos! Huwag kang Kasama mo ang Diyos! Sa iyong kahirapan! magsasawa. Sa iyong karamdaman! Huwag Sa iyong kang problema! mapapagod, Ganda ka ng mahal na Panginoon! manghihina. Hindi ka niya mamayanan! Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina.
mo siya. Kasama mo ang mahal na Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ipabangon ka niyang muli. Ibaba ka niya muli. Hallelujah. Kung ika'y nagkamali, itatayo ka niya sa tuwing magkaharapan. Hallelujah. Buksan mo ang mahal na kapatid na iyong puso sa oras na ito. Ilapit mo sa ating mahal na Panginoon. Magsumamo tayo sa Diyos. Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang mahal na Panginoon. Huwag kang bibigyan. Makalagay na yung problema. Ayaw magsasawa. Kapagalan ng Diyos. Huwag kang babagod. Lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigyan. Ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod. Lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa. Darating din ang umaga. Huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod. Lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod. Lalayo manghihina. Darating din ang umaga. Kasama mo siya. Huwag mawawala ng pag-asa. Darating din ang umaga. Kasama mo siya. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Dakila ang ating Diyos na buhay. Siyang nangako, mga minamahal, sa ating pagtitiis. Kung magawa natin ang kanyang kalooban, tatanggap tayo ng pangako na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, buong pagtitiwala, tayo lumapit sa ating mahal na Panginoon. Ating mga pangailangan, hindi ka bibiguin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ang sagot mo ngayon, mga minamahal, ay hindi pa. Pero ang Diyos nakikinig, mga minamahal. In the right time, mga minamahal, kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga ipinapanalangin sa ating ikabubuti, mga minamahal. Kaya sa oras na ito, itaas mo ang iyong mga kamay. Mga minamahal, huwag mong hayaang ikaw po'y makatulog. Ito yung pagkakataon, hallelujah, ating inihintay. Hallelujah, na ating maiparating sa Diyos ang ating mga pangailangan. Tayo pong magkaisang manalangin, hallelujah. Papagpalang Diyos sa mga banal, narito po ang iyong mga anak. Hallelujah, hallelujah. Minsan na pang kami po'y dumadalangin sa nadalangin ng mga pastor, Beloved Evangelist Balista Dalmeda. Minsan na pa kami nagpasalamat sa bumagdamag, malapay noon kami nanatiling gising. Ikaw nagturo sa amin kung paano magtiis, hallelujah. Kung paano magpahalaga sa paglilingkod sa iyo, O Diyos, hallelujah. Narito po kami sa aming mga pangailangan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Minsan na pa igawad mo ang banal ang pangailangan na yung mga anak sa oras na ito. Ikaw lang aming pag-asa. Mahal na Panginoon, ikaw lang ang makakatulong sa bawat isang mahal na Panginoon. Hallelujah. Paglaling mo ang karamdaman. Hallelujah. Lutisin mo ang bawat may problema.
Kayo magpala ng mga tagnahan ng buhay, Malapinoon. Patuloy ipagkaloob ang mahabang buhay sa Malapastol, sa kanyang kaarawan. Beloved Minister, Willie James, pagpalain mo sila, Malapinoon. Pagpalain mo po ang pagdiriwang ng birthday ng Malapastol. Pagpalain mo lahat ng iyong mga anak sa oras na ito, mga bisit baguhan, may karamdaman ay iyong paglingin. Ito ang aming samot panalangin sa matamis at banal na pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Mga minamahal, mahalaga na tayo po'y nagkakaisa, sama-sama magkakas-out sa ating mga karamdaman, problema. Hallelujah, ating ilihan sa ating kanakamay. Ipatong mo sa iyong ulo po, hallelujah, yung kalawang kamay sa parte na iyong katawan na may karamdaman. Kung may bisyo iyong banggitin, ipatong mo sa iyong bibig, hallelujah, kung may problema, itaas ang dalawang kamay. Ito po'y ating sama-samang palayasin. Sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, karamdaman nagpapahirap, hallelujah, kidney trouble, UTI, hallelujah, sakit sa puso, hallelujah, sakit sa lapay, hallelujah, bato sa abdo, karamdaman nagpapahirap, panlalabo ng mata, hallelujah, pagtaas ng sugar, hallelujah, hallelujah, high blood kasot in Jesus' name, gawa ng kaaway, hallelujah, problema at kahirapan, bisyong natitira, kasot right now, problem be solved in the mighty name of Jesus, be healed right now, sakit sa baga, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal. Hallelujah. At sa makakatalon mga minamahal, sa mga senior, kumbaga ay sa walang kakayanan ng mga minamahal ay wag natin pilitin. Pero alam natin buhay ng Diyos. Tayo po itumalon po ng 3 beses na humihiyaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, lahat po ng papuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging lang pong sa ating pong pinakamamahal na Panginoon.